Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, very familiar verse. Amen. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Amen. And I ask the kindness of our pastor, siya ang manalangin. Praise God, nindaklan kan managparabor a Diyos at yaman kami apo iti na kanito nga tinipon na kami ti may nga panggap aon sa bali may dakayday dayaw ken pagyamanan ti kinimbag mo sa tunggal maysa kagraman mo apo tin kami panagalang at sasom nga pudno apo nga awan ti mabalinan min waon kay tibiyag mi iso nga maminsan pay aramaton kali dagiti sasom nga iso nga mangpabilig manen iti pamati mi tapno makapagtuloy kami aging ganay tiyay mo nga may panangala kada kami ano yung tarang mo apo amin nga puso kaya na kararwang o bawat kaditsasong basta mo apo iti mangisuro Lord God ang yung tarang ni Brother Reynard sa remakas pagetam at direct yung ngarabi apo yaman kami kaya namnamami tibandiging kay mo kada kami direct yung ngarabi inagan ni Sos ang manakablin amin apo dahito iti dawat mi Amen. 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 Kamay po natin ang ating katabi at tayo po makakaupo. Praise the Lord. At salamat muli sa privilege na tayo po magamit. Amen. At sa totoo lang, we love to listen, sit and listen, than to share. Amen. Pero dito naman po tayo pinagpapala sa pagpapagamit natin sa ating po Panginoon. Amen. Recently, nakausap po tayo ng ating Panginoon sa verse na ito at nais ko pong basahin muna. Amen. Revelation chapter 3 verse 11 in NIV. Sabi niya po, I am coming soon. Sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hold on to what you have. Amen. Ano yung meron tayo mga kapatid in relationship sa ating pong Panginoon so that no one will take your crown. Amen. Dahil lahat po tayo ay may reward. Amen, sa langit na nakalaan para sa atin. And it is really possible in these last days na pwede po itong manakaw. Amen, pag hindi po tayo magbanday according sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. So sabihin nga po natin, beware. Beware. Amen. Beware. Sa Tagalog po, mag-ingat. Amen. Magmatsyag. Amen. Yan po ang salita ng ating Panginoon na tayo po nawa ay mag-ingat. Amen. At sa aking pong sa aking pagbabasa dito mga kapatid ay napaalala ko sa akin yung story ng the prodigal son at ang kuya niya. Yung scenario yun sa Bible mga kapatid na tayo po'y nagbabasa ay una, yung prodigal son ay umalis sa paanan ng kanyang ama. Amen. In these last days siguro ay sa loob ng bahay maraming question na namumuo sa isipan ng mga anak. But beware that we will not impair the bond in unity of the family or the church. Amen. Na siguro mga pumapasok sa isip ng mga anak, mga kapatid ay lagi na lang akong inuutusan sa bahay. Parang wala akong kalayaan. Amen. Siguro sa labas yung kaligayahan. Amen. Minsan iisip natin yun bilang anak. Siguro inisip, sawa na sa atmosphere ng bahay, sa tatay, sa nanay, siguro mga kapatid. Amen. Pero wag nawa sa atin. Amen. And upon reflecting, mga kapatid, ganun po ako nung high school. Siguro iba ang buhay pag namuhay ng college, nandito sa Trinidad. But only to find out, mga kapatid, bumalik po tayo doon na nami-miss natin yung pagkakataon na kakasama natin sila. Amen. So, don't create imaginary lines, amen, or imaginary wall, or sa isipan natin na magkukos sa atin na maging distant tayo sa relationship natin sa Panginoon at maging distant tayo or lumayo tayo sa relationship natin, hallelujah, sa iglesia ng ating pong Panginoon. Shall we say amen? At, di ba, minsan sa school kasi, sa elementary, high school, and college, minsan pag may kinaiinisan tayo, sa graduation, iiwan kita, hindi kita ulit makikita, nakakainis ka. May mga ganong nabibitawan tayo minsan, nakakatawarin tayo ng ating Panginoon. Pero iba po, siguro kinainisin natin yung classmate natin, teacher natin, sungit, stricto, mga kapatid. But sa ating pong Panginoon, sa iglesia ng ating pong Panginoon, walang graduation.
Amen. Habang tayo po ay nabubuhay, maglilingkod, magkakasama po tayo. Sabihin po natin, Amen. Praise God. Dahil nag-way out tayo na at least sa school, yung kinaiinisan ko ay hindi ko na makikita pag graduate na. Hindi ko na makikita sa another year na darating. Amen. Pero sa iglesia po ng ating Panginoon, the point is, matuto po tayo magmahalan and magsamahan. Amen. Shall we say amen? Amen. So learn to unite to the body. Amen. So pangalawa, the elder son, we know the story na nagselo siya nung bumalik ang kanyang bunsong kapatid, na nag-celebrate ang kanyang ama. Amen. Dahil sa kanyang pagbalik. But yung sabi ng kanyang nagselo sa Jai, dahil sabi niya, bakit ako parang wala na ibibigay, hindi ka nag-party, nag-celebrate para sa akin. But ang sabi ng ama, lahat ng akin ay sa'yo din. Amen. And sometimes, beware na ma-overlook natin mga bagay-bagay na pagpapala ng ating Panginoon dahil with this verse na aking pinag-aaralan ay it's indeed possible na mawala tayo sa loob ng iglesia. Physically present, pero yung puso at isipan natin ay parang wala, mga kapatid. So beware. Sabihin nga natin sa sarili natin, beware. Amen. Magmatsyag po tayo, amen. That we will appreciate even the little blessings of God. Amen. At napapanggan po natin na tayo po ay nagpapatutuo na mayroong pagpapala ng ating Panginoon ay maganda po yan. Amen. Lastly, beware that we will not worship out of routine. Amen. At nawarningan po tayo sa Bible School dahil sa Bible School kasi everyday ay parang conference, may pagtuturo, lecture, prayer, pagtuturo, prayer, lecture. Amen. And sometimes yung prayer naging routine. So wag nawa sa atin na luluhod tayo dahil nakasanayan. Magpe-pray tayo dahil nakasanayan. Sabihin nga po natin, wag. Hallelujah. Wag. Amen. So be sincere to God. Nawa maging sincere po tayo sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Let's check our heart. Kausapin natin ang ating sarili. Amen. Na nawa sincere sa ating pagsampit ng papuri sa ating Panginoon. Hindi dahil nasanay tayong praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngunit nanggagaling sa ating pong puso. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hold on to what you have so that no one will take thy crown. Amen. At ang pamagat po ng ating pong maikling pagbubulay-bulayan ngayong gabi, amen, is acknowledge God's authority or acknowledging God's authority. Sabi nga po natin, authority. In Proverbs 3 verse 6, in all thy ways, sa lahat po ng ating pong kaparaanan or sa lahat po, decision making sa ating pong ginagawa, ay acknowledge po natin ang ating Panginoon. In all thy ways, acknowledge God, and He shall direct our path. Amen. Huwag po natin pangunahan. Shall we say amen? At ang synonym po or kapareha ng salitang acknowledge ay sabi niya, submitting to God's authority. Yielding to God's authority. Surrendering to God's authority. Honoring to God's authority. Respecting God's authority. Amen. At alam ko po na sa school or sa mga officials natin, pag inutusan tayo talagang iniingatan natin yung mga inutos nila sa atin. Dahil pag nakamali yung ginawa natin ay hindi na tayo kilala ng mga high-ranking officials dyan or sa politics, mga kapatid. But how much more sa ating pong Panginoon. Amen. Let's acknowledge God's authority in our life na maging obvious punawa sa ating pong pagdidesisyon, sa ating pong bawat ginagawa, na ina-acknowledge po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Shall we say amen? Authority. So speaking of authority, amen, sometimes our response, pag napakinggan natin yung authority ay, nasasakal ako. Parang kinokontrol ako. Parang wala akong kalayaang gawin ang gusto ko. Amen. But you know what, mga kapatid? God's authority over our lives is actually a protection.
Ulitin ko po, God's authority over our lives is protection. Amen. Our protection. Amen. Praise God. Acknowledging God's authority. God's authority is not to control us, hindi tayo, para tayo kontrolin. Amen. But to protect us. At nangyari din po ito sa akin, so I'm sharing it as a personal na natutunan ko sa ating pong Panginoon na labanan po natin yung kaisipan na kinokontrol ako. Dinilimitahan ako sa nais ko. Amen. Dahil nangyari din sa akin na ginawa ko yung gusto ko, but walang protection. At nadisgrasya tayo at kung ano pa yung mga bagay na nangyari at may consequence. Nawa, amen. Labanan po natin yung pagsasabihan po tayo, ay kinokontrol ako. Amen. So magpasako po tayo, amen, sa authority ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Shall we say amen? Amen. Praise God. And we can see that all throughout the scripture in Psalms 23. The shepherd leads and protects his sheep. Talagang pinoprotektahan mga kapatid. In James 4:7, submission to God brings victory over the enemy. Amen. And Deuteronomy 6 verse 24, God's commands are for our good always. Lagi pong ikakabuti natin ang utos po ng ating pong Panginoon. Ginagabayan, amen, pinoprotektahan at pinagpapala tayo, amen, in times na tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen. Shall we say amen? Praise the Lord. Hallelujah. May gabay po tayo para hindi maulit, amen, ang mga mistakes ng mga nauna sa atin. Dahil napakinggan po natin ito nakaraan, pero nais ko pong ulitin, amen, na sometimes it's the will of God. Sinasabi natin na nangyari yung mga bagay-bagay. But, ulitin ko yung sabi ni Pastor Jeff na it should be better. Mas maganda sana. So, magpaturo na tayo pag nasabihan na tayo ng gabay, amen, ng direction para hindi na maulit ang mga pagkakamali, amen, ng mga nauna sa atin. Shall we say, amen? Yes. Napakahalaga po yun. Nawa, lagay po natin sa ating puso at isipan, hallelujah, na hindi mawala. Praise the Lord. And, in Matthew chapter 8, verse 5 to 15, or Luke chapter 7, verse 1 to 10, at kukunin ko po yung record na sinulat ni Dr. Luke, dahil mas detail po siyang magsulat dahil he is a physician, doctor po siya, and maganda namang magsulat si Matthew, but mas detailed si Luke, so kinuha po natin ang sinulat ni Luke. Amen. So in verse 1, sabi niya po dito, when Jesus had finished saying all this, He went back to Capernaum. So ang tinutukoy niya po dyan sa verse 1, finished saying all this, ang beatitude. Amen. Beatitude, ibig sabihin, how to be happy, how to be blessed. At kung babasahin po natin ang laman doon, actually mga kapatid ay verse 21, chapter 6 of book of Luke, sabi niya, blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Grabe niya. Kasi gayang how to be blessed and how to be happy. Verse 23, rejoice ye in that day and live for joy, for behold, how reward is great in heaven. For in the like manner did their fathers unto the prophets. And nais kong idagdag ang verse 35, mga kapatid, allow me. But love ye your enemies. But love ye your enemies. How to be blessed, how to be happy. Amen. Yan po. And do good and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For He is kind unto the unthankful and to the evil. Amen. So, yan po yung pangyayari before na sinabi ng ating Panginoon, o yung nangyari yung sa Luke chapter 7. So proceed po tayo sa chapter 7. Verse 2, now the highly valued slave of Roman officer was sick and near death. Verse 3, when the officer heard about Jesus, he sent some respected Jewish leaders to ask him to come and heal his slave. So yung soldier niya, dahil centurion is a captain na meron siyang pinamumunuan na 80 to 100 na soldiers or servants, yung term nila nun.
Verse 4, so they earnestly begged Jesus to come with them and help the man. If anyone deserve your help, it is he. They said, no, adaman ti manging deserve ti tulong tot isuna, Apo Diyos. And verse 5, for he loves the Jews and even built a synagogue for us. So yan yung sinabi ng Jewish leaders na ang centurion na ito, ng captain na ito ay talagang tumutulong sa gawain. Siya pa yung nagpagawa ng bahay-sambahan. So he deserved your help, sabi nila sa ating pong Panginoon. In verse 6, so Jesus went with them, but just before they arrived at the house, the officer sent some friends to say, Lord, don't trouble yourself by coming to my home, for I am not worthy for such an honor. In verse 7, I am not even worthy to come and meet you. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. Grabing pananampalataya, mga kapatid. In verse 8, I know because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, go, and they go, or come, and they come. And if I say to my slaves, do this or that, they do it. Verse 9, when Jesus heard this, he was amazed. Turning to the crowd, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all the land of Israel. Or sa King James Version, even in Israel. And verse 10, and when the officer's friends returned to his house, he found the slave completely healed. Amen. Wow! Sabihin nga natin, wow! Napagaling yung kanyang soldier. Hindi pa lumapit ang ating pong Panginoon physically sa kanya. Just, sabi niya sa King James Version, just say the word. Amen. Ano po ba ang panalangin natin sa ating Panginoon ngayon? Just say the word, Panginoon. Hallelujah. Praise God. At ang centurion na ito, mga kapatid, the captain is someone who understands the chain of command or chain of command line of authority, mga kapatid. Kung sino yung leader mo, sino yung leader ng leader mo. Alam niyo yun, mga kapatid, dahil nasabi nga sa verses na ating pong binasa. Amen. The centurion understand and acknowledge the authority ng ating pong Panginoon. Just say the word. Hallelujah. Amen. Na-amaze ang ating Panginoon sa kanyang pananampalataya. Amen. And he even compares, if tama yung term na compares, kasi same, mas detalyado naman siya sa Matthew chapter 8 verse 10 to 12 about sa comparison niya sa mga Israelites, Yan, in Matthew chapter 8 verse 10 to 12, Jesus even compares it na wala pa siyang nakitang pananampalatayang ganito na kinumpara niya, wala siyang nakita even in Israel. Amen. Siguro dahil that time, I think, na siguro tingin ng mga Israelites ay matik na kami na tao ng ating Panginoon dahil kami ay pinili. Next kong basahin ng mga kapatid, Matthew chapter 8, verse 10 to 12. So sabi niya po dito, 10. Sa King James Version, Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. 11, and I say unto you that many shall come from east and west and shall sit down with Abraham. Makiupo lang sila kay Abraham, or yung lineage niya ay matik na. Maliligtas sila. But no, in verse 12, akala nila simple lang na ganun. But in verse 12, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Hallelujah. So, napaka-importante po yung personal na encounter natin, personal na relationship, personal na naranasan po natin sa ating pong Panginoon. Hindi po pwede yung ligtas yung mama ko, automatic ligtas din ako. Wala pong ganun, mga batid. Hallelujah. Shall we say amen? Hallelujah. So, let's build our relationship sa ating Panginoon, our personal relationship sa ating pong Panginoon. Hallelujah. We can please God by personally acknowledging Him in our lives. Hallelujah. If we understand that His authority is protection, amen. Hallelujah. Kaya
na-amaze, amen, ang ating Panginoon sa centurion na ito dahil ginamit niya yung authority niya, mga kapatid. Hallelujah, sa tamang pamamaraan. Caring people, loving for His people or His servants. Hallelujah. At just kung tanongin yung bawat isa, how is our relationship to our leaders? That's our deep. How is our relationship to our leaders? Amen. And the relationship of David and Saul, amen, is a good example dahil mga tao ngayon kasi marunong na silang mag-comment, ay, napapansin nila kaagad ang flaws ng kanilang mga leaders, yung mga kapintasan, yung mga pagkakamali. Amen. But David is a good example na kahit na insecure si Saul sa kanya, na ay, nakapatay si David ng ganito, parang nasasapawan si Saul sa pakiramdam niya, and he even gumawa siya ng espada na sila lang, na pinapakita insecure siya kay David, but David maintained his own way. Hallelujah, na pinatibay niya yung relasyon niya, amen, sa ating Panginoon, at hindi siya nagrebelde sa kanyang leader, kahit na to the point na papatay na siya, mga kapatid. Hallelujah, he still honored the anointing of God to his leader. Amen. Shall we say amen? Yes. God. Under God's authority is the will of God. Under God's authority is the will of God. Amen. Hallelujah. At alam po natin na anywhere right now sa kapanahon ngayon is a prone area, prone zone. Lahat po dahil wala po talagang lugar na safe dahil may earthquake, kahit anong oras may accident. Amen. But we must be reminded that the safest place is in the will of God. It is in the will of God. Amen. Remind ourselves once again na yung pinaka-safe talaga na lugar, amen, kung meron man dito sa mundo, mga kapatid, ay ang kalooban ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Convince ourselves. Hallelujah. At i-honor natin, mga kapatid, yung authority na pinagkatiwala ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. The safest place is in the will of God. And alam po natin ang kabaligtaran pag natatawa ko kanina, but I would like to share this, mga kapatid, para hindi tayo takutin, pero nice natin na may protection sa bawat isa po sa atin. Amen. Alam niyo ba na even mocking leaders, amen, ay nawawala yung protection sa atin. Yung sinabi ng isang youth kay Elisha, ang propeta ng ating Panginoon, ay, kalbo, sabi nila. Nag-cause sa kanya na inatake ng bear, babaeng bear. Pero hindi ko sinasabi dahil nakikipag-joke naman si pastor sa atin. But to the point na mali na yung espiritu natin na nag-cause na, pastor namin ko ka, dahil dun nag-uumpisa nung minamalit mo yung countenance, mga doon, and to the point na pati yung sinasabi. But, hallelujah, God knows our heart, na magpatuloy po tayo, mga kapatid, na wag kung ano-ano. There are a lot of jokes na matatawa po tayo and hindi nakakaano sa authority natin, mga kapatid. Shall we say amen? Amen. Praise God. And even Miriam and Aaron, amen, if we recall the story na, apay ni Moses lang, ay katungtong ni Apo Diyos. Mga ganong espiritu, mga kapatid. And we know the story na nag-cause, nagkasakit si Miriam na pinagaling lang ng ating Panginoon nung siya ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. So, let's honor our leaders, mga kapatid, even with their flaws. Dahil may pagpapala doon, and I've witnessed this a lot, mga kapatid, kay President na napapa-advise ako din. Grabe yung blessing pag napapa-advise ka, kahit parang nakakatawa lang yung advice, but if you do it, hallelujah, ay may pagpapala ang ating Panginoon. Napakinggan natin kanya kay Ate Juliet, sinabi ng kapatid niya ng mas bata, si Ma'am Jane, ay may pagpapalang ating Panginoon. So let's convince ourselves, hallelujah, na maniwala sa authority ng Panginoon na pinagkatiwala ko sa atin. Sige, palampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tanungin ko muli about isang, naranasan po ba natin na gumawa ng bagay or pumunta sa isang lugar na hindi po tayo nagpaalam?
Ako po, personally, pakiramdam po, para akong, walang protection, mga kapatid. Kahit na, ilang beses akong mag-check, pero parang walang protection. Parang pumunta ka sa gera na wala kang armor, mga kapatid, parang ang hubad. Hallelujah. So, tulungan na tayo ng ating Panginoon na i-acknowledge ang authority niya sa ating buhay. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Amen. I'm saying this, hallelujah, dahil nais po namin na may protection sa bawat isa po sa atin. Shall we say amen? We want God's protection over our lives. Hallelujah. Kaya ito po ay ating pong pinag-aaralan. Amen. Praise the Lord. Amen. At lastly, marami na po ang magtapos. Pinagkatiwalaan po tayo. Amen. Speaking of authority, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos with gifts, talents, ministry, mga kapatid. At imposibleng wala kang gift. Dahil throughout the scripture, kahit isa, meron. Amen. Kahit isang gift mo, pag sabi ng salita ng Panginoon, pag inalagaan mo, pinalago mo, amen, ay lalago yan. Amen. Pero ang mga gifts na yon is to honor God and His kingdom. Amen. And Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sa verse 12, ito po yung fivefold ministry, mga kapatid, na nawa yung gifts natin ay ito yung goal, pinaka-goal po natin. Number 1, perfecting of the saints. I-equip ang mga pananampalataya, magturo, amen, through our teaching or sa discipleship and even with our action, amen. At marami pong kahit konti lang, we are man of few words, Brother Raul, but we see the action, mga kapatid, hallelujah, na ginagawa po natin, setting an example. And number 2, work of the ministry para makapaglingkod, amen. And verse 3, edifying the body of Christ para tumibay at tumago ang iglesia ng ating Panginoon. Yan po nawa ang ating goal, para tumibay, amen, at lumago ang iglesia ng ating pong Panginoon. Let us not promote division, let us not promote chismis, mga kapatid, na nakakasira sa ating pong parte ng katawan, amen. Dahil parte po natin yan. Mararamdaman natin yung sakit, hallelujah, pag sinisiraan natin yung sarili din natin. So we say amen. Praise God. Napapakinggan po natin na sa preaching, which is biblical naman, mga kapatid, na kung ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo rin sa ating pong Panginoon. Amen. At mababasa po natin yan sa Matthew chapter 25, verse 40. Minsan, may joke kasi na nagsasabi na, kung ginawa ko to sa kapwa ko, all the days of my life na ginagawa kong mabuti sa kapwa ko, wala na tayo time sa church dahil same pala, ang paggawa ng mabuti sa tao ay parang nagsiserve na ako sa Panginoon. Pero that is not absolutely na true or yes. Amen. Amen. Dahil ang ating Panginoon ay balanse. Amen. The point is, there's time for service and there's time for devotion. In short, yun nga po sinabi ko na be balanced. Hallelujah. And John chapter 12 verse 1 to 8. John chapter 12 verse 1 to 8. Yan po yung halimbawa, mga kapatid, about Mary of Bethany. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. So, napakamahal po yan, na ointment or pabango. And verse 4, then said one of his disciples, Judas Iscariot, sabi ni Judas, Simon's son, which should betray him. Verse 5, why has not this ointment sold for 300 pence and give to the poor? Wow! Hanggang give to the poor. Maganda naman, di ba? Maganda.
Yan. Then he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. So, nangihipit siya. Pero, consider natin good yung thought niya na ibigay sa poor. Then said Jesus, let her alone against the day of my burial, had she kept this. For the poor always we have with you, but me have not always. Amen. So, there's a distinction and difference yung ginagawa po natin sa tao na maganda at sa pag-serve po natin sa ating Panginoon. Amen. So, i-balance mo natin na hindi lang good works sa mga tao. Let's serve God also. Amen. Sa pag-worship natin, pagdalo natin ng fellowship, mga kapatid. Sabi sa Amen. And maging sa sinabi sa story na what is for Caesar is for Caesar, what is for God is for God. So, meron para talaga sa Panginoon. Amen. Na kahit nagmamagandang loob dahil sa labas, kung yun lang puro ginagawa po natin, hallelujah, ay imbalance po. It's not balance. Amen. There's distinction or difference of what we do good to people and what we do personally to God. So we say Amen. Praise God. Sa ating pagtatapos ngayong gabi, mga kapatid, let's continue to be encouraged. At na-share ko po yun dahil I desire na mayroon po tayong protection. Amen. Hallelujah. Na ma-encourage po tayo na patuloy na lumago sa ating pong Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Amen. Dahil meron nga itong isang quote na nagsabi na if Christianity bores you, then you haven't truly meet Jesus. Sabi niya, parang masakit mga kapatid. Pero sa totoo lang, tama yun mga kapatid. Dahil kung talagang nararanasan natin ang presensya ng ating pong Panginoon, pagpapala ng ating pong Panginoon, hallelujah, ay mai-enjoy po natin. Amen. There's this peace na galing po sa ating Diyos, hallelujah, na hindi natin kailanman mahanapan dito sa mundo mga kapatid. Kahit pumunta ka sa napakagandang tourist spot, napakalayo-layo ka na, hallelujah, walang kapayapaan mga kapatid kung wala ang Diyos sa atin. There is comfort that nothing compares to this world. Hallelujah. Pagkasama natin ang ating Panginoon. There is assurance that, amen, none of this world can give pagkasama natin ang ating Panginoon. Hallelujah. There's a God that can add all these things. Mga bagay na nais natin, kailangan natin if we seek Him first and we seek His righteousness. Hallelujah. How to be blessed, the Beatitudes. Yun ang ibig sabihin niya mga kapatid. He did not promise mga kapatid, hindi niya pinangako na madali yung dadaanan natin, pero pinangako niya na sasamahan niya tayo. Amen. Praise God. Mahirap man mga kapatid, pero sasamahan niya tayo mga kapatid. Hallelujah. They that sow in tears, this is prayer meeting, shall reap in joy. Hallelujah. At sabi niya sa Book of Psalms, nothing is off record sa ating pong pagluha, pagtangis, amen, sa pananalangin sa ating Panginoon. Ang ating pong panalangin ay dinidinig ng ating Diyos. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayo mag-invest. Hallelujah. Iniipon ng Diyos, mga kapatid, ang panalangin natin at sa panahon na kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. He will give that comfort, that peace, and what we desire that is already aligned. Hallelujah, sa kanyang timing, mga kapatid. Hallelujah. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Praise God. Nawa, patuloy pa natin pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Nagtitiwala tayo sa mga gamot. Titiwala tayo, mga kapatid, sa mga driver na nagdadrive. Hindi naman natin kakilala. Nakikisakay tayo ng mga bagay-bagay na sa mga doctors, mga kapatid. How much more, hallelujah, sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Praise God. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. We must tolerate sa Panginoon. Magpasakot po tayo. It is for our good at sa ating paglago. Praise the Lord.